Todo bantay ang PNP at NBI sa pagdating ni alleged bagman Ramil Madriaga sa Kamara. Malaman ang kanyang mga isiniwalat sa impeachment proceedings laban kay VP Sara. Kumuha tayo ng detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante live mula sa Batasan. Isaiah, ano na ang latest sa pagdinig dyan ng House Justice Committee? Ang tagal hinintayan ng marami. Corina, matindi nga ang mga pasabog ng DMNA bagman ni Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy na pagdinig ng House Justice Committee kaugnay sa impeachment complaint laban sa bise. Kung titingnan niya, Corina, nagtatagal na ito ng halos 8 oras. At isa nga sa mga ibinunyag ni Madriaga ay hindi raw totoong 11 days ginastos ni VP Sara ang kanyang 125 million confidential funds, kundi isang araw lang raw. You can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Garfield appears as a candidate in the 2022 presidential race. Emosyonal ang nagpakilalang bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga habang binabasa ang kanyang salaysay sa pagharap niya sa House Justice Committee. Would you like to say something about why you are crying on this part of the affidavit? Hindi naman, malungkot lang po. Malungkot. Okay, please proceed. Dumating si Madriaga na nakaposas at may kasamang jail escort. Kabilang sa kanyang ibinunyag sa impeachment hearing ay ang umano'y plano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2022 elections. PRD mentioned to me that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will run for the president while Sara will serve as his running mate. However, they also agreed that by 2025, BBM will voluntarily step down to give way for a Sara presidency. Para patunayan na kilala niya si VP Sara, nagpakita si Madriaga ng ilang mga larawan na kasama niya ang pangalawang Pangulo. At mga video na kasama siya sa kampanya ng bise. May birthday greetings video rin na ipinakita kahit wala ito sa supplemental affidavit ni Madriaga. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Nagpakita rin si Madriaga ng mga larawan ng umano'y pagdi-deliver ng pera. Ito naman po, ano po itong mga litrato na pinapakita? Ginagamit Ano ko po yung sa delivery po. Ng ano po? Ano po yung dinedeliver, Mr. Madriaga? Mga pera po. Sinabi rin niya na hindi totoong nagastos ng bise ang kanyang confidential funds sa loob ng 11 araw. Naubos daw kasi ito sa loob lang ng 1 araw. Ibinunyag rin ni Madriaga na naging dami umano siya para sa malakihang bank transfer para kay FPRRD. Corina, kabilang na nga rin sa mga ipinasampina ng House Justice Committee ay si dating DOH Secretary Francisco Duque III. Yan ay dahil sa tila anomalya sa pharmaceuticals noong kanyang panahon bilang sekretary ng DOH. Sinabi kasi ni Madriaga kanina na ang pera raw mula dito ay ginamit ni VP Duterte, ni Vice President Duterte bilang pondo sa kanyang 2022 campaign elections. Kanina ng 3:30 p.m. Corina ay lumabas na rin sa vicinity ng House of Representatives si Ramil Madriaga. Yan ay bilang pagsunod sa kautusan ng korte na dapat before 5 p.m. ay nakabalik na siya sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Corina, naririnig natin ngayon yung pagpapatuloy ng pagdinig. Kasalukuyang nakasalang na ang resource person na si Attorney Michael Powa. Tinatanong na siya ng mga mambabatas dito sa Kamara kaugnay nga sa issue ng confidential funds. Corina. So, siya na mismo si Ginoong Powa na ang sasagot para sa kampo ni VP Sara sa mga alegasyon ni Madriaga? Corina, ang dahilan kaya nandito ngayon si Attorney Michael Powa dahil nga ipinasampina siya ng House Justice Committee dahil isa siya sa mga Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte noong siya ay kalihim pa ng Department of Education. Pero Corina, bago yan ay naglabas na rin naman ng pahayag ang legal counsel ni VP Duterte kaugnay nga sa mga sinabi ni Ramil Madriaga kanina sa pagdinig. Ayon sa kanyang legal counsel, tinawag nilang kasinungalingan at palabas lang ang mga ibinunyag ni Ramil Madriaga dahil matagal na raw nilang pinabulaanan ito at ang ilan pang araw sa mga ipinresenta ni Madriaga ay hindi naman talaga napatutunayan, kabilang na nga dyan yung pagdadala
ng pera. Isa rin sa mga idiniin ng legal counsel ni VP Sara ay yung pag-uusap ni FPRRD at ni Madriaga kaugnay nga sa 2022 election. Sabi ng legal counsel, hindi naman daw sundalo si Madriaga para makipag-usap ang mga Duterte kaugnay nga sa mga sekretong impormasyon. Corina. Ano sa palagay mo, Isaiah, ang pinakamatinding ebidensya naman ni Ginoong Madriaga sa kanyang mga alegasyon? Corina, base sa pagdinig kanina at napapanood nga rin natin dito, ang isa talaga sa mga napatunayan ngayon ni Madriaga ay kakilala niya. Para sa akin, ay kakilala niya si Vice President Sara Duterte na kung saan niya matagal niya na itong tinanggi ng bise. Pero base sa kaninang pagdinig, may mga larawang inilabas si Madriaga, nakita na kasama ni VP Duterte si Madriaga noong kampanya at binati pa nga ito ng happy birthday. Corina. Okay, so natalakay ba naman ng PSA records sa umano'y dummy name sa confidential funds kagaya nga noong nakilala na ngang Mary Grace Piatos? Corina, isa nga yan sa mga nabanggit ngayon lang ng Philippine Statistics Authority at ibinunyag nga nila na walang nag-match ni isa sa mga pangalan ng mga dummy maliban daw sa Irene Tan na typical naman daw na pangalan ng mga Pilipino. Ibig sabihin na, Corina, yung Mary Grace Piatos, yung Milky Sikuya ay hindi raw mga totoong tao. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Samantala, ayon naman sa NBI, ilan sa mga receiver ng confidential funds na pumirma doon, base raw sa kanilang pag-iimbestiga sa 36 na pirmang kinuha ng NBI, mukhang may pagkakapare-pareha raw ang mga pirma at tila 7 tao lang o grupo lang ang pumirma rito. Corina. Okay, so aabangan natin hanggang anong oras kaya kayo dyan, Isaiah? Corina, base sa pag-oobserba natin, since ngayon nakasalang na rin si Attorney Michael Poa sa resource person dahil ngay pinasabpi na siya, posibleng siya na ang pinakahuli kasi inuna si Madriaga, sinunod yung mga ahensya ng gobyerno. Pero kung titingnan natin, since si Poa nga ang isa sa rin sa inaabangan, mukhang magigisa pa siya sa pagdinig ngayong gabi. Corina. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasan. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.